Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At kagabi ay nagkaroon ako ng violation. Tataka ako, sabi ko, bakit ganun? Ba't ako nagkaroon ng violation? Hindi naman ako nagmumura. Hindi rin ako nang babash ng mga kapwa ko content creator or ng mga senador. Hindi naman ako ganun. Kundi ang ginagawa ko lang naman dito sa TikTok ay mag-share ng Word of God, mag-devotion sa TikTok. Kaya yun, nagtataka ako, sabi ko, bakit ganun? Ba't ako nagkakaroon ng violation? Hindi naman ako nagmumura. At saka pati, bakit ako magkakaroon ng violation? Wala naman akong sinasabihan ng mga kung ano-ano, mga sakit na, yung mga masasakit na salita or nakakasira ng kanilang damdamin. Hindi naman ako ganun. At yun, taka ako bigla. Tapos, nalaman ko na nagkamali ako ng nung tinatawag doon yung hashtag. Doon ako nagkaroon ng problema kagabi. At buti na lang ay naagapan ko. At salamat kay TikTok dahil marunong siyang makipag-communicate sa amin. Mga content creator na handang magtanong sa kanya at gustong malaman kung ano yung mga bagay na aming pagkakamali. Salamat dahil maagap siyang tumutugon sa amin. At ngayon ay dito pa rin tayo sa chapter 26 ng Kawikaan, verse 21 hanggang 28 yung ating babasahin. At ngayon ay umpisan natin. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy, kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung marami ang mapanggulo. Ang labo-labo ay parang tawag doon? Lalo siyang gugulo. Yun, kung maraming makikigulo, kung maraming mapanggulo, lalong gugulo ang sitwasyon. Verse 22 na tayo. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain. Masarap pakinggan, masarap namnamin. Ang matamis ngunit mapagkunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Verse 24, ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay may tatago sa salitang mainam, matamis pakinggan ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan niyon. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Ang nakuha at ang aking natutunan dito sa verse 21 hanggang verse 28 ay itong verse. Nabanggit ko na yung verse 21. Isa din yun sa akin natutunan na lalo lang gugulo kung meron pang makikigulo at kung marami silang makikigulo. At yun, iwasan natin yun na kung meron mang pinag-uusapan na mahalagang bagay ang dalawang tao ay wag na tayong makigulo sa kanilang pinag-uusapan or makisali kung hindi rin naman natin naiintindihan at kung wala rin naman tayong sasabihin maganda or suggestion sa kanila. At sana naunawaan niyo yung gusto kong sabihin. Pero dito sa verse 22, ito din tong aking natutunan. Sabi dito, verse 22 hanggang 23. Yun. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. So, yun. Masarap daw pakinggan ang chismis, sabi ng iba. At
yun nga, kung minsan totoo yun, na yung mga bagay na hindi naman dapat nila pinapakailaman, may paano ba yun? Ihahalin tulad natin to doon sa mga chismosa nating kapitbahay na mahilig mangialam ng buhay ng may buhay, lagi nilang pinag-iisipan ng masama yung mga bagay na na-achieve nung kanilang mga kapitbahay. And yun, sana ay hindi tayo ganun na mahilig tayong magchismis at lalo na yung pag-usapan yung buhay ng kapwa natin upang sila'y siraan or ano paman, pag-isipan ng masama o gawa ng issue. Sana ay hindi po tayo ganun. At nawa ay iwasan natin yung mga ganung bagay upang tayo ay mapabuti at patuloy na mamuhay tayo ng maayos sa mundong ito. At yun, sana ay naunawaan nyo yung gusto kong sabihin patungkol dito. At yun, nawa ay patuloy nyo rin akong samahan sa aking pagbabasa ng Bible at pag-devotion. At yun, hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless. At kung meron kayong mga bagay na hindi naintindihan doon sa aking sinabi, ay pwede natin pag-usapan yun. Mag-comment lang po kayo dito sa baba ng video ko. Yun, try natin pag-usapan. Hanggang dito na lang ulit. God bless. God bless. Kita-kits tayo sa next devotion. Attend po kayo ng Sunday service ninyo bukas. Bye-bye.